Well, mga kapopong, nagkaroon ng matinding tensyon sa loob ng Senado matapos makaalis si Senador Ronald Bato de la Rosa sa gitna ng kaguluhan na ngayon ay iniimbestigahan ng National Bureau of Investigation. Ayon sa mga autoridad, ilang personalidad na nasa loob ng Senate complex noong mga oras na yon ang tinuturing ngayong persons of interest. Kabilang sina Senador Robin Padilla at Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Lumabas sa mga ulat na nagkaroon ng warning shots sa loob ng compound dahilan upang magkaroon ng kalituhan at pagkabahala ang ilang empleyado at opisyal. Sa mga oras na nagkakagulo sa paligid, pinaniniwala ang nakalabas si De La Rosa nang hindi agad napansin ng mga autoridad. Tinitingnan ngayon ng mga investigador kung may koneksyon ang naturang insidente sa naging paggalaw ng senador palabas ng Senado. Mga kapopong, pansamantalang sinuspinde rin ang ilang security personnel habang nagpapatuloy ang mas malalim na investigasyon. May ilang eksperto ang nagsabing mahalagang malinaw kung paano nakaalis ang senador kahit mahigpit umano ang seguridad sa paligid ng gusali. Ayon sa ilang insiders, maraming tanong ang nananatiling walang malinaw na kasagutan, lalo na kung sino ang nagbigay ng direktang koordinasyon sa loob ng compound noong mga oras na nangyari ang kaguluhan. Nadawit din sa usapin si Senate President Alan Peter Cayetano matapos lumabas ang impormasyon na inilagay umano si De La Rosa sa protective custody sa loob ng Senado bago ito tuluyang nakalis. May ilang kritiko ang nagsabing posibleng nakaapekto ito sa operasyon ng mga autoridad na nagsasagawa ng legal procedures kaugnay sa senador. Sa kabila nito, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang ilang opisyal ng Senado tungkol sa mas detalyadong pangyayari sa loob ng gusali. Anyway, mga kapupong, patuloy namang maingat ang Department of Justice sa pagbibigay ng opisyal na pahayag tungkol sa issue. Sinabi ng DOJ na hinihintay pa rin nila ang magiging direksyon ng Supreme Court kaugnay sa petisyong inihain ng kampo ni De La Rosa laban sa posibleng implementasyon ng international legal process na konektado sa International Criminal Court. Ayon sa legal team ng senador, anumang proseso laban kay De La Rosa ay dapat dumaan muna sa legal procedures ng Pilipinas. Sinabi na kailangang maayos na ma-verify ang anumang international request bago ito kilalanin ng mga lokal na hukuman. Nag-warning din ang kampo ng senador laban sa anumang hakbang na posibleng lumabag umano sa constitutional rights ng kanilang kliyente. Well, mga kapupong, nauna nang kumalat ang iba't ibang ulat tungkol sa confidential order mula sa International Criminal Court laban kay De La Rosa. Sa simula ay sinabi ng ilang opisyal ng gobyerno na wala pa silang natatanggap na opisyal na dokumento, ngunit kalaunan ay kinumpirma rin ng International Criminal Court na mayroon ngang inilabas na dokumento noong nakaraang taon bago ito naging open sa publiko nitong mga nakaraang linggo. Si De La Rosa, na dating chief ng Philippine National Police at kilalang kaalyado ni former President Rodrigo Duterte, ay matagal nang nagsasabing wala umanong jurisdiksyon ang International Criminal Court sa Pilipinas. Giit ng kaniyang kampo, dapat pa ring pairalin ang due process at constitutional rights sa lahat ng pagkakataon. Ayon pa sa ilang supporter ng senador, dapat umanong pairalin ang fair na pagtrato sa lahat ng opisyal na nasasangkot sa sensitibong usapin. Sa mga oras, mga kapupong, na umiinit ang usapin, mas naging sentro rin ng atensyon ang pagkakahati ng ilang political groups sa bansa. May mga supporter ni De La Rosa na patuloy na naninindigang dapat siyang mabigyan ng fair na pagtrato at legal na proteksyon. Para naman sa ilang eksperto, ipinapakita ng sitwasyon ang mas lumalalim na tensyon sa pagitan ng magkakaibang political camps at mga kalapit na alyado ng iba't ibang leader sa gobyerno. Patuloy ding sinusubaybayan ng mga tao sa mundo ang mga development sa Pilipinas kaugnay ng usapin. Ilang foreign media organizations ang naglabas ng kanilang ulat tungkol sa mga nangyari sa Senado, bagay na lalong nagbigay ng pansin sa sitwasyon ng senador. Ayon sa ilang eksperto, posibleng magkaroon pa ito ng epekto sa political climate ng bansa sa mga susunod na buwan. Sa ngayon, mga kapupong, hindi pa rin malinaw ang eksaktong lokasyon ni De La Rosa matapos ang insidente. Kinumpirma naman na nagpapatuloy ang kanilang investigasyon upang matukoy ang lahat ng posibleng may kinalaman sa naging pag-alis ng senador mula sa Senate complex. Ayon sa ilang eksperto, ang mga susunod na araw ang maaaring maging mahalagang yugto sa isa sa pinakamainit na usaping pampolitika sa bansa ngayong taon. Magandang gabi po, mga minamahal kong kababayan. Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Noong 2 oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon.
At nung una kong nabalitaan na naputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vic Remulla ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibag, kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, dalawang klase. Yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Nandoon sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para i-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Ang pagtrabaho din nila is secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak na mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nagjo-duty. At isa pa ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. At ayun po, ay dahil kong mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down. And we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang? O ito ba ay may kasama sa mga distab? O nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. At masasabi ko lang at para hindi po mag-alala ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yon na sumubok na pumasok at saka dahil doon ay nakaputukan. Aalamin po natin. At kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan.